Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 7, talata 1 hanggang 5. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo. Lahat ng sabihin ko sa iyo ay sasabihin mo kay Aaron, siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis ng Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon, at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Makikilala ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at inilabas ko na sa Ehipto ang mga Israelita." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 7, verse 6 to 10. At ginawa ni na Moises at Aaron ang lahat ng inutos ni Yahweh. 80 taon si Moises at 83 naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. Ang tungkod ni Aaron. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalaghan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon, at magiging ahas iyon." Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito, at naging ahas nga ang tungkod. Amen po. Isang mapagpalang buhay po sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 7 kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 15. Ang tungkod ni Aaron. Kaya ipinatawag ng Faraon ang mga matatalinong tao at mga salamangkero, at sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit ang mga ito'y nilulon ng tungkod ni Aaron. Gayunmay nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang unang salot, naging dugo ang tubig. Versikulo 14. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Nagmamatigas ang Faraon, ayaw pa ring paalisin ang mga Israelita. Kaya bukas ng umaga, dalhin mo ang tungkod na naging ahas at hintayin mo ang Faraon pagpunta niya sa tabing ilog." Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 7, versikulo 16 hanggang 20. Sabihin mo sa kanya, "Inutusan po ako ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, na sabihin ito sa inyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. Pero hanggang ngayon hindi mo ito sinusunod. Ako ang Panginoon ay nagsasabing sa pamamagitan ng gagawin ko, malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng Nilo at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda at babaho ang ilog at hindi na makakainom dito ang mga Ehipsyo." Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig, at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo." Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon habang nakatingin ang Paraon at ang kanyang mga opisyal. Itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng Nilo at naging dugo ang tubig. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 7 verse 21 to 25.
At ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At si Faraon ay pumihit at umuwi sa kanyang bahay na hindi man lamang nabagbag ang kanyang puso. At lahat ng mga Ehipsyo ay humukay sa palibot ng ilog upang makasumpong ng tubig at mainom, sapagkat sila hindi makainom ng tubig sa ilog. At naganap ang 7 araw pagkatapos ng masalot ng Panginoon ng ilog. This is the word of God. Amen.